Unibersikulo 12 lineup at ang pagbabalik ni Tipsy D. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago natin umpisahan, iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Siksik yung lineup ng ika-12 event ng Unibersikulo. Sa 16 na MC at 8 battle sa gabi na to ay makakapanood tayo ng mga rookies na malaki ang potensyal at meron din yung mga bagong mukha pa lang sa liga pero batak na sa mga underground league. Masasaksihan din natin yung mga veterano na sa liga at yung tinatawag na old gods at syempre meron din ditong nakapaloob na isabuhay battles. Para sa unang laban ng gabi, Shaboy versus Dodong Saipa. Sa mga nakakakilala sa kanila, alam niyo na siguro kung gaano ka-lap trip yung matchup na to. Salpukan to ng dalawang komedyanteng rookie, parehong maganda at entertaining yung ipinakita nila noong sumalang sila sa 1 minutes. Kung hindi nila babaguhin yung estilo nila at ilalabas nila yung pinakakulit sa battle na to, paniguradong sasakit yung panga natin sa napakaswabing opening battle. Yung tinatago niyang baho, matatanggalan na ng saplot. So gusto mo bang wag ko nang sabihin? Gusto mo ba? Kantot. At ito, ay bubulong ko sa'yo. Ito saan. O, di ba mabantot? Galing yan sa pet ko. Bibili-bili ka ng motor mo tapos wala ka namang lisensya. Kung bakit wala kang lisensya, alam ko na ang dahilan ay sus! Pasado ka nga sa written exam ng LTO kaso bagsak ka sa item! Hindi ako. Ito, letra to. Letra to, Jonas! Putang ina ng letra to! Para sa second battle, Lord Manuel kontra kay Pilos. Bakbakan ulit ng dalawang rookie pero hindi rin basta-basta yung battle na to. Sa mga hindi nakakaalam, kampiyon ng FRBL si Lord Manuel at sa kabilang banda naman ay pangdiinan din yung mga naging battle ni Pilos. Pareho din tong balanse sa kada battle nila. Siguro mas lamang si Lord Manuel sa pagiging agresibo at pangmamama sa entablado pero mas madiin naman bumutas o pumili ng anggulo si Pilos. Hindi ka kalibel ko! Baka yampas ko sa'yo si Castillo na may kasamang skwala. At di mo sukat akalain na halos nasa lineup natin. Takot sa akin makibara. At pakisabi dyan sa nerdong Tigalete, yung nagaanap ng all gods, kilabutan na siya, boss! Mapapasamang palad kayo sa akin. Magdasal-dasal na! Nandito na ang Diyos! Yeah! Hes, laban kay Pil! Ito'y sagrado na tagpo! Magluluksa pagkat ginago! Kasi kung eto nga yung Hes, sus! Magdurusa kay Pilato! Ngayon mo ako hudyuhin! Ngayon mo ako hudyuhin! Mapapako tong lintek gamit hagupit kong pambara! At sisiguraduhin ko rin, higit pa sa koronang tinik yung sakit ng rounds kong dala! Para sa pangatlong laban ng gabi, eto mga rookie na pwede nating sabihing veterano na. Blazer versus Prick, magandang matchup din to. Pareho mang natalo sa debut battle nila sa 1 minutes ay naipakita naman nila na deserve nila sumampa sa big stage. Ngayon, mas mapapatunayan nila kung gaano sila kahusay. Ako personally, nalulupitan ako sa swabing multi ni Frick pati yung pagbigkas niya ng mga letra, malinis at unique. Pero tingin ko mas gamay ni Blazer yung battle rap, mas eksperyensado at babad sa battle. Pareho tong sabik na makabawi kaya abangan natin kung sino ang makakasungkit ng panalo. Mamersonal sa bawat battle, ganun yung habis niya at boka. Tapos master na agad. Puno ng palasis at bola. Pag ako na mersonal baka labis kang matroma. Kahit nga sa mismong rabis, kapwa rabis ang pangontra. Pagiging master ko ay puro. Dito artist lang sa forma. Mula sa roots ang aking belt pag kinilatis man ang obra. May talinong naging bunga pagkat lapis at krayola ko nagamit na nanggaling pa kay Francis Magalona. Hindi sinusulit pag may pagsusulit, puro pangungope sa katabi sa lise. Kaya sigurado, mataas na grado ay maaabot niya, sang kalabit lang kasi. Baon ko pangarap lang, uniforme na pinaglumaan dahil natutong magdaanin sa forma ay hindi naging hadlang upang makasampa sa entablado para sa kukuhaing diploma. Kabilang man sa pinakamababang section, taglay naman ang pinakamahalagang leksyon upang maipakita ang bagong bersyon ng sarili na pang-honorable mention. Kasi aral! Sunod, Vicente kontra kay Diyos. Base sa naging performance nila sa nagdaang 1 minutes, malamang magiging teknikalan tong laban na to.
Parehong agresibo kapag sumasampa sa entablado. Napakatinding tapatan to ng dalawang rookie. Panigurado walang magpapabata sa kanila. Mabubusog yung tenga natin sa pagiging lirisismo nila at asahan natin na magiging mainit tong bakbakan na to. Tignan nyo. Ang laking ambag ng chin, no? Yang multi mo mismo ang halimbawa. Kasi kung di ka nakilala ng chino, malamang nakapangalumbaba ka pa rin sa tabing lawa. Ang sarap mong sakalin sa baba, tas sampalin ng graba. Saksakin ng malagim, tas ratatin ng bala. Tanggalin ng baga, tagtarin ng tama. Katawan ni Chap na pinagtatalin para lang salyain sa lawa. Yung baril ni Tayrak, ginawa niyang sapak. Mauungusan to sa bara. Talagang gagamit yan ng sapak kapag nauubusan na ng bala. Kaya tama! Tama kinasahan. Nasasabihin mong ninakawan ko rin si Tayrak, tol, ma-irritate ka dyan. Na keso kinuha ko daw yung kamehameha. Sinabi niya ni Good Kid, ulol, nakikiwave ka lang. Para sa panglimang salpukan, Cruz versus Cripley. Parehong epektibo kapag bumibitaw ng komedyang linya pero pareho ding may tulis kapag nagseryoso na sa bara. Balagbagan to at magkahalong emosyon ang pwede nating maramdaman sa tapatan nila. Sana ay masaksihan din natin yung palitan nila ng swabing rap skills at flow. Kaya dapat sa'yo, tina-drive-by, kina-Glock 9, kina-carbine. Mamaya pa nga niya, tinapantay kasi lirikal at literal alamon to ng kamao, minamangay. Magmumukha kalabay na pinarabay pag ako'y nag-spit na ng rhymes. Yung boses ang lakas, sarap, ibarangay, nagmamataas. Di naman high, iba ako ngayon, pangako sa'yo. Uwi kang malamig na bangkay. Sanay akong underdog king ina mo. Past battles ko yung patunay. Kung palaliman, tutodo ko. Irerekta kita sa hukay. Mapapasakin yung trono mo. Tung contender, mas mahusay. Ako yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay. At dumako naman tayo sa 2024 Isa Buhay Tournament, Sorgenio versus GL. Napakahirap i-predict kung sino ang mananalo sa tapatan nila. Parehong may panggulat factor. Pinatunayan sa atin ni GL na iba yung kalidad ng mga sulat niya at palaging epektibo yung mga binubuo niyang konsepto sa kada battle. Purong talino at lirisismo, yan ang armas niya sa bawat sampa. Si Sorgenio naman ay mas balanse lumaro at kaya din niya manlamon ng buo sa entablado gamit ang presensya at pagiging agresibo. Mas eksperyensado din to sa isa buhay dahil umabot na siya ng finals noong 2017 tournament. Asahan natin na magiging dikdikan yung salpukan nila. Oo, boses lang yung answer. Aggressive pagka hard sell. Inaabangan delivery. On the way na parcel. Kaso, yabang lang sa battle. In a hard sell. Puro hangin yung dala, parang red na blood cells. Well, pero malakas yung dyan. Di ko itatanggi yan. Pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Pero seryoso, sa isa buhay, wala talaga akong intensyon. Kaso nag-PM yung promoter. Total pagpapayaman ng bisyon ko, may isa buhay way na offer. Pues ako natatapos ng misyon. Nang sa ganun sa bills ko may pang-cover. At ngayong sapat money na direksyon, siguradong 0 days are over. Sunod, Isa Buhay Tournament ulit, EJ Power versus Romano. Bago pa lang mag-umpisa yung torneo ay naging favorite na agad si EJ Power para sa titulo. At mas lalo pa niyang napabilib ang lahat nang makuha niya ang malinis na panalo kontra kay Poison 13 para makaabante sa second round ng tournament. At isa yan sa pwede niyang ikalamang sa battle yung maagang makuha yung momentum sa crowd dahil alam naman natin na malakas ang karisma ni EJ Power kapag sumasampa sa big stage. Pero syempre, hindi naman basta na lang hahayaan ni Romano na mangyari yun. Dahil mainit ang pagbabalik niya sa rap battle matapos magpahinga ng ilang taon. Naipakita niya yan sa mga naging laban niya sa Pulo kontra kay Prince Rhyme, sa PSP kontra kay Unico at pagsampa niya sa Isa Buhay ay nilaglag at binigyan niya ng unang talo si 30. Kaya pwede natin sabihin na nasa momentum din ngayon si Romano. Kung pareho silang naka-100% ay magiging magandang laban to. Parehong swabe bumitaw ng jokes pero kaya din makipagbalagbagan kapag teknikalan na ang usapan. Idagdag pa natin dyan na malupit din mag-flow ang bawat isa sa kanila kaya talagang kapanapanabik. Kaya hakbang patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Oo! Ikaw unang ilalaglag, idadagdag mo abo.
Utak niya ilalantad, itataga sa bato. Harapang ibabagsak at ngangarat pa sa'yo. Pagtungtong ko sa baitang o sa baitang ina mo. At ang huling laban ng gabi, Tipsy D kontra kay Batang Rebelde. Muli nating masasaksihan na lumaban ang nag-iisang Tipsy D. 2021 pa yung huling sampa niya sa flip top at close room battle pa yon, kaya panigurado na marami ang nag-aabang sa kanya. Alam na natin kung ano ang kayang gawin at ipakita ni Tipsy D. Flexibility, dyan na nakapaloob ang lahat. Siguradong gutom at sabik na ulit na mag-perform sa big stage at tingin ko, hindi na kailangan ng pagpagkalawang dahil hindi naman kinakalawang ang ginto, kaya asahan natin na nakatodo siyang magtatanghal. Sa kabilang banda naman, Batang Rebelde, isa sa pinaka-consistent na battle MC. Hindi rin to magpapahuli dahil kaya niya makipagsabayan, mapa-technical, komedya, rebattles, freestyle ay papalagtong si BR. Veterano na rin to lumaro kaya malamang ay gagawa to ng strategy sa magiging tapatan nila. At isa si Tipsy D sa pinakamabigat na makakalaban niya kaya may dagdag motivation yan sa kanya at siguradong hindi niya to palalagpasin. Kim, magtawag ka na ng pangalan parang kabaliwan ni Sisa. Hahatiin kita sa marami parang ginawa ni Trunks kay Frieza. Hindi. Hahatiin kita sa madami parang nagtitipid sa pizza. Hindi. Hahatiin kita sa madami hanggang sa wala na akong mahiwa. Ligaw mo na... Anak ka ni Bentong kay Whitney Tyson. Mapangahas pero walang taglay na kamandag. Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milya, doon ka lang nakakahit ng milestone. At yun, yan nga ang ating maikling preview battle para sa paparating na Flip Top Universikulo 12. Kita-kits tayo sa June 29. Susubukan ulit namin magtanong ng mga random questions sa mga manonood ng live at kapag nasagot nila, bibigyan natin ng Pubo t-shirts. Muli, maraming salamat sa suporta. Yo, ako nga pala si JM Lopez at gusto kong ipakilala sa inyo ang Arch Outfits. Kung naghahanap ka ng classic, elegant at pangmalupitan na slides, yung tipong mapa indoor, outdoor, mall, outing ay swabing-swabe na pamorma ang Arch Outfits. Bukod pa doon, very comfortable din to gamitin, gawang Pinoy pero pang international ang quality. Iba't ibang kulay ang available kaya ano pang hinihintay mo? Mag-message na at umorder sa kanilang Facebook page. Gawing positibo ang bawat hakbang gamit ang Arch Outfits.